Ngayon, eto pa, isa pa. Oh. Madalas nilang sabihin na Sa umpisa pa lang nila, tila lumalabas na may sapat na ebidensya o boto na para makitaan ng probable cause ang impeachment. lalo na yung mga kapatid niya, nagkabayaran sa Kongreso. Ano ng putik naman eh. Dati pa yan eh, no? Kababayan, last year pa ho, meron silang pinakalat na kesyo daw po, Martin Romualdez, nagbigay ng mga bag-bag. Dati hindi pa ho mali-maleta. Ang sinasabi nila, mga duffel bag daw ho, na kulay itim, na may laman na worth 150 million yung mga bag na yon, mga kababayan. At ibinibigay daw po doon sa mga congressman upang pumabor na i-impeach ang vice-presidente, mga bossing. Kaso, ang style ho nila, sabi nito, sabi ni ganyan, based on what we've heard, yung tipong parang mga paano lang, pabintan lang at narinig lang nila sa iba upang maiwasan at hindi sila makasuhan. Pero yung iba, meron pang mga vlogger na gumawa ng edit, inedit nila. No, si Martin Romualdez may limpak-limpak na pera doon sa table. Sabi ko, anak ng putik naman to. Imbis na papunta tayo doon sa future, yung mga editing, etc., parang ang hina naman mga mag-edit nitong mga ito. Paatras yung kanilang mga pag-e-edit. Yung tipo bang, kailan ba nangyari yan? 1980s ba yan? Kaya para limpak-limpak na pera dyan sa table, ilagay? Di ba? Wala bang bank transfer? Wala bang, sa GCash, alam naman natin, napakalaking halaga, ng 150 million. Wala bang yung mga manager's check, etc.? Di ba? Oh, lagi nilang sinasabi, nagkabayaran sa Kongreso. Pero wala po silang maipakitang ebidensya kung paano nagkabayaran at kung ano yung bayaran na sinasabi nila. May mga pera para siya i-impeach. Mga ka-clear, ito kasi yun, di ba? Sabi nila may mga ebidensya na daw para sa pagboto or siguro ayan, that they already possess enough evidence or votes to impeach the respondent. Mga ka-clear, yung mga nagsampa ng impeachment complaint, syempre may ebidensya sila. Apo. Diba? Kaya nga yun nakalista eh. Kaya nga yun meron silang articles of impeachment. Nandoon yung mga Mary Grace Piatos. At saka ho, mga kababayan, ultimo ho tayo. Sabi ko nga sa inyo, ultimo po tayo, mga boss, chief, amo, sir. Siguro pwede tayo maging makasali doon sa mga tatayo na testigo eh. Dahil tayo mismo nakasaksi doon sa naka-live ang vice-presidente at sinasabi niya na pag kami nangyari sa kanya, may inutusan na siya, patayin si Martin Romualdez, patayin si Martin Romualdez, asawa ng Pangulo at si Pangulo. Di ba? Ay si Lolo Yul. Lolo Yul, nasa Miami ka pala, ano? Nako, nandiyan kami. Ay, hindi, Orlando kami sa sa July, no? Baka malapit ka doon. Pero 3 oras, 4 na oras ang biyahehan doon eh. Malayo. Baka hindi mo kayanin. Oh. Ngayon, during sa hearing sa Committee on Justice, kasi ni-require, kailangan may due process, kung wala talagang ebidensya, mga ka-clear, dapat niyang pinakita dun pa lang sa House Committee on Justice, sa hearing. Para hindi na kayo umabot sa impeachment kung alam mo na walang ebidensya laban sa'yo. Totoo, doon pa lang ho, mga kababayan. Diba? Kung doon pa lang na-depensa na ng vice-presidente, hindi na aakyat pa yan. Hindi natutuloy pa yan. Kasi mismo ang mamamayang Pilipino, mapapanood yan, makikita yan. Sandali, parang yung mga binibintang nila kay Sara Duterte, parang gawa-gawa lang, parang hindi naman mga makatotohanan na. Di po ba? Oh, baka yung mga parali nila na mga maisog lagi, baka pati tayo nandoon ho. No? Itigil niyo yung impeachment na yan. Baka pati tayo sumisigaw doon. Itigil niyo yung impeachment na yan. Kasi walang patunay at talagang pinupolitika lang si Sara Duterte. Pero ang problema ho, yun nga, wala talaga silang maipakita na depensa. At pinipili nila na hindi umattend, mga kababayan. So ngayon, uulitin ko,
Ano ang iisipin ng mamamayang Pilipino doon sa mga pag-iwas nila at hindi pagpunta doon sa mga patawag sa kanila? Walang kakayanan na idepensa ang kanilang kliyente, ang kanilang ang sarili niya. Di ho ba? O suportahan niyo po yung channel ni Commander Chorba. O magandang umaga at magandang gabi daw po, no? Shout out sa iyo, sir. O, tuloy. Kasi makikita ng taong bayan yan, mga kri, na totoo lang. Kung ang bintang mo ay gumagawa lang ng kwento laban sa'yo, mapapakita mo yan during sa hearing. Correct. Hindi ka nagparti Ilista mo, ilalagay mo lahat. O eto, doon na lang sa confidential funds. O eto po, si Mary Grace Piatos, tapos eto yung tao na yan, ang binili naming impormasyon dyan, ganito, ganyan. Tapos, sabihin mo, binigyan po namin ng hiwalay na kopya ang COA upang sa ganon, matuntun nila kung sino si Mary Grace Piatos. Hindi naman pwede yung iniisip ng mga DDS na, naku, kaya nga confidential No? Kailangan mga alias lang ang ibibigay niya. COA po yun. Parte po ng gobyerno, mga kababayan. No? Kung hahayaan lang natin na puro alias lang ang ibabato, ibibigay sa COA, kawawa naman po ang ating bayan. Para doon sa mga tumatanggap ng confidential funds. No? Kasi pwede nilang gawin dyan, hulaan mo na lang. Manghula ka na lang ng pangalan. No? Para yung tira o yung pera na confidential funds, maibulsa na lang natin. Di po ba? Hindi pwedeng palagpasin yung ganon, mga boss J. Pamo, sir. At eto ho, kapag ka eto, lumagpas mga bossing, itong impeachment na ito, hindi natuloy or whatever, lalo pong lalakas ang loob nung mga taong mga ganyan ho. participate. So, anong gagawin mo? Ano gagawin ng Vice Presidente sa mga nakapakinig? Doon sa mga congressman na binatayan yung records na nakita nila at nadinig nila. Ibabasura nila yon dahil hindi ka nag-participate? Ano magiging basihan nila para bumoto against impeachment kung hindi? So ang mangyayari doon, yung mga nakita nila na mga ebidensya laban sa Vice Presidente at nakita nila na umiiwas at hindi pumupunta at ayaw ipagtanggol ang sarili nila, ano gagawin nila doon? Di syempre, mukhang talagang merong matibay na ebidensya laban sa Vice Presidente at hindi sila makapunta dito para ipagtanggol ang sarili. Ituloy na tong impeachment na ito. Di ho ba? Ang layo-layo nung ibabasura ho. Nakita na nila mga ebidensya. Tapos basura natin to kasi ayaw ng Vice Presidente ipagtanggol ang sarili niya. Di ho ba? Ka nag-participate. Mas binigyan mo pa ng chance ito mga taga-house, itong magiging prosecutors ng kanilang daan para i-impeach ka kasi di ka nag-participate. Correct. So, ang hirap ngayon na Kasi di mo din ipinagtanggol ang iyong sarili. sabihin mo na wala namang ebidensya pero sinasabi na nila na may ebidensya na at may mga boto na bago pa nagkaroon ng hearing sa House Committee on Justice. Di ba mas maganda kung nilibat mo yun? Pero tunayan mo na wala silang ebidensya. Pero hindi. Sa hindi mo pagpunta, sa hindi mo pagta-participate, mas napatunayan nila na may ebidensya sila laban sa'yo para ma-push yung impeachment laban sa'yo.